Francis, may mga commuter ding sumali sa rally. Base sa nakausap mo, ano bang reaksyon nila sa sinuspending taas pasahe? Yes, Pops J, actually kaisa sila ng mga jeepney driver at sabi nila no na kung sakali nga na magtataas presyo ang pamasahe sa jeep, maiintindihan daw nila dahil tumataas na rin daw talaga ang presyo ng diesel at ng mga petrolyo. Kaya mas pinapalawak pa nila ang pag-iintindi lalo na sa ating mga jeepney driver. Pero yun nga, no, sana daw kahit papaano matigil itong pagtaas ng presyo ng langis dahil ang pangamba naman nila baka naman magtaas din ang iba't ibang mga produkto. Francis, bukod sa pag-alis sa fuel excise tax at VAT, ano pa bang demand ng piston? At paano kung hindi sila mapagbigyan? Yes, Pops J, natanungan natin si Kamoti kanina, no? At ang sabi nga niya hindi daw talaga sapat yung 5,000 pisong subsidy o ayuda na ipapahamahagi sa ating mga tsuper, ano? Dahil nga pumapalo na sa 120 or 110 to 120 at pinakaambag pang pagtaas presyo for next week ang presyo ng diesel. So hindi daw talaga sasapat yung 5,000 piso at hiling nga nila na mas mataas pa sana sa 5,000 dahil yung iba naman daw po kasi yung pag-maintenance doon sa mga tricycle at iba rin daw yung maintenance na kinakaharap naman ng mga jeepney dito ngayon. Okay, Francis, base sa mga nakausap mong super dyan, gaano kahirap kumita ngayon na mahal na ang petrolyo? Yes, Pops J. Actually, yung mga nakausap nating super ay may kanya-kanya silang kwento. No? Gaya na nga lang ng nakausap natin kanina, kung sa yung hindi pa nagsisimula itong giyera or itong gulo sa Middle East, talaga nakakapag-uwi siya ng mga nasa 2,000 to 2,500 pesos. No? Ayan ay sa 12 hours na tuloy-tuloy na pagbabiyahe. Pero ngayon, halos 500 pesos na lamang ang naiuwi niya, no, dahil nga sa mahal na presyo ng diesel halos dito na nga raw napupunta yung sinasahod ng ilang mga tsuper, less pa yan doon sa mga tanghalian at merienda nila. So ang ginagawa nila nagpapaon na lamang sila ng pagkain at yung merienda nila nire-reserve na lang daw nila para doon sa gabihan o hapunan nilang magpapamilya. Pero kahit ganon, mahal din daw talaga ng mga presyo, lalo na yung mga presyo ng bigas at ng ulam, Kaya medyo nag-ihigpit sila ngayon ng sinturon, lalo't hindi pa sila nakakabiyahe ng maayos. Francis, hindi naman ba nahihirapan ng mga commuter natin dyan na makasakay ngayong may strike ang piston? Yes, Pops J. Ang grupo ng piston lamang kasi ang nagtigil pasada o tigil pasada muna, pero may mga ibang mga transport group naman katulad dito sa may Recto, sa may Menjola, may makikita pa rin tayo, may mga jeep na lapit ko kaya yan. May mga nakikita pa naman tayo mga pumapasadang jeep papunta tong Legarda at paikot, ganun din sa iba't ibang lugar dito sa Manila. At bago nga tayo pumunta rito, may mga nakakasalubong pa tayo mga buwabiyahing jeep, kasi ito nga piston pa lamang kasi yung nagsasagawa ng tigil pasada. So yung ibang mga transport group tuloy-tuloy yung pasada nila hanggang sa ngayon. Francis, may iba pa bang transport groups na nagpaplanong sumama sa rally? Yes, ang grupo ng Manibela ay nagsabi na nga na kung magpapatuloy ang kinararamdaman nilang krisis, lalong-lalo na yung pagtaas pa ng diesel ngayon. Kasi may nakaamba talagang next week, medyo tataas pa yung presyo ng diesel. Hindi daw imposible na sumali na rin sila dito sa sinasagawang nationwide. Ganon din yung laban TNPS na talagang nararamdaman din daw talaga nila yung bigat at yung pagkamahal ng diesel, yung presyo ng mga produktong petrolyo. Kaya hindi imposible na baka next week mapag-isipan daw nila na sumali na rin dito sa nationwide transport strike. Pops J. Francis, ayan, napanood namin yung video mo. May mga nagsasayaw rin Sino ba yung mga yan? Yes, Pops J, yan yung ilan sa mga kabataan na dumalo kanina
sa kilos protesta at ang yan nga yung sarili lang rendition ng viral dance hit na hawak mo ang beat. So sa kanila naman kanina sinayaw nila yung hawak mo ang jeep. So Ayun. talagang Oo. parang nagkaroon ng flash mob kanina dito. So ayan, tinuro nila yung sayaw at isa kasi sa mga naririnig dating lyrics alis din talaga yung excise tax, yung VAT, yung deregulation o again yung oil deregulation law na naririnig natin doon paulit-ulit sa lyrics nila. Pops J. Okay, Francis, buti hindi ka sumama dun sa mga nagsasayaw, ano? Okay, Kontik maraming na nga, salamat. Pops J. Maraming salamat. Mobile Journal Francis Rivera.